Daghang salamat. Maayong buntag sa tanan, maigsoon ko ng Kristo. Welcome sa itong Bible study. Unfortunately, wala tayo slides nga makita din kay nay technical difficulties. Basig kinahanglan na pod nga i-check ang wiring, no? Connection sa ato ang projector. By the way, naman ko'y guide din so just follow along with your Bible as we continue our lessons. Our lesson this morning is about lest we drift away from God. Ang atong leksyon mahitungod sa pagbantay nga dili kita maanod or mapadpad sa mga daghang mga balud sa kalibutan, no? Ngayon pa daw mura daw ang tao mura siya kanang gapnod nga gianod-anod sa mga dagkong balud sa kapalaran. So og dili ta magpabilin sa Ginoo, og dili ta maminaw sa pulong, og di na ta motigom, di na pud ta malandong sa pulong. Mao na nga mapadpad ta, no? Kana bang moad-an og direksyon atong kinabuhi. So aron nga naay direksyon atong kinabuhi katong naa sa iglesia, aron po nga magpabili, no, ang ato ang relationship with God. So we have to be constantly reminded of who we are and what's our obligation to God. So what are the many dangerous currents? Kaning mga masaning currents sabi ni siya kana bang kana bitawng og sa Tagalog pa agos o kanang flow. Agas, lay po ng agas, no? Agas sa tubig. Na bang kana bitawng suba, di ba, ug sulog ang kaning suba, maanod ka. That's called a current. Current. So, one of the many dangerous currents is social pressure. Nga naman, kay tungod sa atong social media na natay mga gitawag nga netizens. Okay? Are you a netizen? Kana daw magsige og chat, sige og post, sige og interact. They are called netizens. So ako dili ko netizens, visitor lang ko. I'm not a netizen. I go online for work, not to interact so much, no? But anyway, social pressure. So we are bombarded daily through TV, radio, the internet, and our daily contacts with worldliness, secular humanism, and false religions. Sa una kay diha taman sa TV, taman sa radio karon, unlimited, uncensored, uncut nga mga content nga makita gid sa social media, sa Facebook, sa YouTube, and other channels. Muna nga usahay ma-pressure po ta nga para di ta ma-ignorante, no, or di ta ma-behind, dapat makisabay po ta sa ila. So we are being pressured. But then there's what we call a danger of a little leaven. Leaven? Yes, kanang igpapatubo. Okay, sa Matthew chapter 16 verse 6 and 12, 1 Corinthians chapter 5 verse 6. In fact, let's just read one of them, no? Some of them. In 1 Corinthians chapter 5 verse 6. Let's read. In 1 Corinthians chapter 5 and verse 6. It says here, kining pagpasigarbuhan ninyo dili maayo. Wala ba kamo masayod? Nga ang diyutang pudyot sa ipatubo, mupatubo sa tibuok nga minasa. Sa ito pa maigsoon, ang gamay lang daw, gamay na siya nga isagol nimo, or masagol sa ato no, in the context of the church. But in your own, for your own self, no, nga magsugod siya sa gamay pero kanang gamay mo tubo siya. So mana nga dili maayo nga sugdan. Sa una man God, magsugod na siya patilaw-tilaw, no? Tilaw-tilaw, patikim-tikim hangtod nga ganahan na siya, hangtod nga na-hook na gyud, no? And then later on di pa gyud siya kontento, gusto siya more consumption. Diha sa kanang social media na atong ipasabot. Okay, so it's dangerous to be hooked in social media. Some are in social media in good
reasons, for good reasons. But some are in social media just for consumption, media consumption. How do you use social media? In what way are you using social media? So, unsang paagi nyo ginagamit ang social media? Ako, mostly for communication. I don't post a lot, I don't read a lot of content, just communication. Okay? How about you? Siguro ang bansa inyo content consumption. Saan na siya? Watching videos, reading posts, for entertainment, no? Entertainment, what else? For educational purposes, pwede? Pwede ba? Nabatay makatunan sa social media nga educational? Yes or no? Yes, na po, no? As long as, but then man ang nakalahi sa kanang libro o social media. Kanang libro, niagi na siya og scrutinize ng content, ana. No? Niagi ng mga editors, proofreaders, publishers, to ensure nga ang content, ana, is safe for the readers, age appropriate, gender sensitive, factual. Okay, man na kanindot sa libro kay daghan siya giagian. As opposed to social media, anyone can post, no? Nya how do you know ang katong gi-post dito is facts? Is it facts? Is it fake news? How do you know? There's no way to tell. Unless na kay mga gitawag nga trusted sites. Like for example, nagi-post dito nga news nga maning nahitabo. Tanawa sa ang source. Is it coming from a reputable website? You know, like, ibutang ta lang, no? Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, or dili kayo sila gyud nga reliable, kay there's some kind of bias also. Ako ganahan ko Manila Bulletin, kay wala sila bias, no? So nakoy gitiman-an nga source. So dili ko paglantaw na ako sa gipost sa Facebook, di na ko motuo dayon. Ako sang I have to go to the bottom of everything. But then how about the average users of social media? Are you doing it? Are you fact-checking also? Or pag, laluuyan ni Kuan, namatay na din si Mike Tyson, paglantaw, ibuhi pa man di ay. Di ba? Clickbait ang tawag, ana. Clickbait. Mag-scroll na ko, Kuan down, matay na si Mike Tyson. Pag-click na ko sa Kuan sa Google, Mike Tyson dead. Wala may news dito. Buhi pa siya, Gahana pa siya mga Kuan articles. So, you see, fake news, mga false informations, daghang kayo na social. That's why, for me, in my own opinion, before you consume or you have or you are given access, or the children are given access to social media, they must have first the critical thinking skills. They must be able to scrutinize whatever they see. No? Ninakaapan na ba sa mga kabataan o mga batang gagmay kay unsay lang mabasa mo tuora ba na dayon? Kita nga mga idaran na, kita nga natay critical thinking skills, mag-research ba yata? Di ta mo tuo dayon. How about tumagagmay? No? That's why for me, mas og mo consume ang ganis lang content dapat restricted siya. No? Dili ka tong unlimited nga version. Like siguro sa YouTube na YouTube Kids, no? Nga age appropriate siya. Educational, no? Facebook, wala may Facebook Kids. Dili sa sila Facebook kon ng mga bata, no? Kaya, you know, Facebook is like a jungle. You know what's a jungle? There are wild beasts in Facebook. Mga predators, mga pedophiles, huh? They're like predators in social media. Unya imong anak kapos-pos dito. You see? They become susceptible to the predators, to the beasts nga nasa Facebook. So I don't entrust my children or my child to Facebook. No. Dili pa siya age appropriate. Okay? I want them to explore the world, the real world, no? Dili tong virtual world. I want them to socialize real people, no? Dili kay kanang sa virtual. Manang social pressure na we are sometimes pressured to get along, to get on with the times. So we go to social media. Sometimes we let our children go to social media to get on with the times. But then there's the danger, no? Like I said,
the content in social media is not gated, not censored, not proofread, fact-checked, scrutinized. So, anything goes. Ako, pabor gyud ko og bisag ang DepEd ko ana sila kanang they embrace the DepEd already embraced the online education world, but for me I stick to the books when it comes to education. Book gyapon ko nga naman kanang book man god, like I said, no, fact checked, scrutinized, proofread, age appropriate, gender sensitive, kana nga mga wala na siya sa online. O sayang, manguha ta sa online, dili pod siya fit sa ato adiri. Dili fit sa atong culture. Okay? You talk about winter, about other seasons, wala man ta na diri. So how can they relate, no? Cultures of other people, how can we relate? Di po ta ka-relate ana. So dapat ang ato ang studyhan diri, ang itudlo sa mga bata kanang naara po diri. Okay? Or maybe you can touch the foreign countries but only to learn a little bit, not really to learn everything. Okay? So wala na, I still stick to the books. How about you? Mas ganahan po ko ang libro ng di siya kinahanglan i-charge. Walay Facebook nga button ang libro. Na ba? Wala, no? Wala siya YouTube ang libro. Og tagaan mo siya tablet, aman paingon ang tudlo. Agoy, ito sa Mobile Legends. Ito paingon sa YouTube. Ang libro, naabay Mobile Legends ang libro? Wala. O, kung ano dala-dalaon sa bata, dadon sa balay, mag-assignment siya dito, mag-advance, like me, no? Advance man ko mag-study sa una, like lesson 1 pa ron, pero gihurot na ako tanang lesson ug basa. Naman ako basa tanan. I'm a bookworm, no? Bookworm ko kanang nakoy libro. Usay gusto ko nga humanon tanan in just one setting. Pero kanang manggong sa tablets or sa face or sa kanang cell phones, you cannot resist the temptation. The children cannot resist to click the letter F, Facebook, or the katong play button nga pula, or katong Mobile Legends, or whatever nga mga entertainment and mga online content. So I stick to the books. Para sa ako alang, no, for me, as an educator, kaya I belong to the workforce of the DepEd, gusto gyud ko nga naagi libro ang school. Kanang sa internet, supplement na siya. Additional info, enhancement, no? Nga wala na mention sa libro. Okay, well and good. Mo ang nasa internet, nga supplement ra siya, pero dili siyang main. Dapat na agyoy libro. For me lang, no? Hopefully next year, naanay libro sa grade 7, na napoy libro sa grade 1, o sa grade 11. So hinay-hinay na ta nga mo transition sa gitawag nga matatag curriculum. K to 10 na siya. Dili na K to 12, K to 10. Okay? So muna advance nga information, no? So ayahay kay katong mga mag grade 7 pa, ang mga elementary karon nga wala pa ni grade 7, kay or mag grade 7 na mo next year, maabtan na ninyo tong K to 10. Meaning, dili na mo moagi og 11 og 12 para mo graduate og high school. You will graduate high school by grade 10. Okay? But then, accordingly, before you go to college, naapay in between, I don't know, sabi na siya, unsa itawag ana, senior high, pero dili na siya belong sa katong basic. Graduate na gyud ang bata sa high school by grade 10. Karon kay grade 12 man gyud. Okay? Before siya moadto sa college, na pay in between, mura bitaw og sa kinder pa na ay nursery or kanang preschool na. Pero college ka version. I just don't know. We just wait and see. Remember ba, no? Okay, so then social pressure. There's a constant push and pull from the world to think, speak and act like the world. Okay? So unknowingly, we are being influenced by social media to think the way they want us to think. Okay, let's read Galatians chapter 4, verse 17. Galatians chapter 4, verse 17.
it says here, sila magmatinagdanon kaayo. Excuse me. Galatians 4:17. Apan dili alang sa maayong katuyuan, buot nilang kasirhan kamo sa gawas aron kamo magmatinagdanon kanila. 1 Peter chapter 4 verse 4. Sa nanghitingala nga kamo karon dili man makighugoy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang ug kamo ila ng pagapasipadan. Kaning 1 Peter mga igsoon gisulat ni sa mga kaigsuonan nga kanhi no mga hintil ni sila nga dili magtotoo. Og sa wala pa sa nahimong Kristohanon kuyog-kuyog sila sa mga kanang kalingawan, sa mga hubog-hubog, no, sa mga hudyaka, bahaghak, mga bisyo ana. Og sa dihang nahimo silang Kristiyano, mga igsuon na nato sila, nihunong sila sa paghimo ni adto og tungod niya nagipasipadaan sila, no? Kanang murag yaga-yagaan sila, bugal-bugalan sila, sa manang simba-simba nimo. Uy, ayok duol ana kay basig masunog ka. No, kay holy na ba na sila? Holy kay mga saint ra ba na sila? No, mana pasipadaan sila tungod ato. Inana po na karon sa kalibutan no nga nahimo na manggod nga accepted, no? Accepted norm nga okay ra na siya kay mahinuon na para naatay diversity, naatay sabi tawag ato kanabitawng katong dili acceptable sa una karon acceptable na siya. Okay? Nahimo siyang normal. Katong dili normal sa una karon normal na daw karon. You know like cohabiting for example, no? Gitawag na nila og trial marriage. So una sa Amerika ra man siyang daghan, no? Trial marriage na og dili sa sila magminyo, mag-cohabit sa sila, no? Mag-shacking og sa kuan pa sa English term, no? They are just cohabiting without getting married, and then they will just decide later on if they want to get married, no? Trial marriage ang tawana. Sa una sa ato murag na ay kanabitawng social stigma, murag dili siya maayo paminawon. Dapat as soon as possible dapat makasal sila, no? But then karon nahimo na siyang acceptable. Kay mo na may makita sa mga salida, sa TV, sa social media, soap operas, what else? Sa atong palibot, it becomes so prevalent to the point that we think it's normal. Normal siya. No, it is not normal, no? Dili siya normal. Okay, what else? Mga Pride Month. Tawagan nila mga ang tawag nila kay di ba supposed to be ang gender duha ra gyud na siya na ikatulo others na mga others. So karon ang ilang gusto nga kana daw i-check nimo ang box male or female, gusto nila padugangan og usa pa ka box others. Okay? Di ba og na kay fill upan male ug female may nakabutang na kay kuan lahi man sila pabutangan lag others kay mo to ilang chikan ang others. So kana no? Sa una murag sawayon ka ana no, sawayon ka or badlungon ka or siguro dili siya murag acceptable karon kay tungod kay prevalent naman siya kayo nahimo siyang acceptable na dayon. So you see the constant push of the world. What else? Materialism, no? Materialism kana bitawng dapat na ako ani, na ako ana, siya na dapat ako na apod. No? Materialism siya. Siguro tungod pod ni sa dali na kaayo ta maka-order online. Di ba? How many hours do you spend in Shopee or Lazada? How many? Di ba? So na mo adto pa ka, magpliti pa ka, magulat pa ka og tricycle or jeep para mo adto sa mall, you have to wait a few minutes, then you have to walk around and then to mag-browse ka dito. Karon, galingkod lang ka sa balay, mura ka ga-shopping.
And then pag click nimo ana sa usa ka item, napagyoy nakabutang diri. You might also like this. Meaning katong nipalit pud ani basig ganahan pug ka. Scroll na pug ka. Ano no? It becomes addictive. Maka-addict siya. Nga naman kay effortless kaayo. You just click the item, you just confirm, and then wait for the parcel to come. No effort on your part. Maghulat lang ka. Sa una mag-effort pa yung ka mo at mall. Diba? Karon dili na. Okay, so ang resulta niya nahimutang materialistic. Like, I want this. Then nadugay, uy naman day mas nindot. Nagkuhan ka kanang gitawag nga buyer's remorse. Ano ang buyer's remorse? Nagmahay ka nga. Lang, palit ko na pa man di unta ni sige lang, sunod palit po ko ani. Pag, uy naman day mas nindot pa ani. O hangtod nga daghan, imbis nga isara imong cellphone, tulo na upat. Nga naman kay, mas nindot man day ni kaysa ani. Mas barato pa gyud, palit na po ka. O hangtod nga daghan na kay kag cellphone. Mo ni gusto sa kalibutan, no? Ang Apple bitaw, na sila gitawag nga kana bang dili siya pwede i-repair ang ilahang phones, no? I-repair nimo siya, ilisan nimo og piyesa, ma-detect sa ilahang system nga nag-ilis kag piyesa. Dili mo under ang imong cellphone, Apple. For example, naguba ang screen. Pwede na siya ilisan og kanang replacement nga generic, pero ma-detect sa system nga di na tumao ang original. Dili mo under ang cellphone. Kaya ang gusto sa Apple, og maguba imo ang cellphone, palit kag bag-o. Nya kay daghang nireklamo karon nga mga customers, matong naghimo na pud og balaod, the right to repair. Wala man gud na nga balaod, the right to repair. Ambot og nanaba na diri sa atoa, pero murag naka-realize na ang mga consumer nga di man ni maong gibuhat sa Apple, nganong di man pwede i-repair kay gusto nila magtipunog imong cellphone nga guba. Gusto sila magpalit kag bag-o kay dili ma-repair. Karon gi-reverse nila ilang policy. Karon pwede na siya ilisan og pisa, mudagan na pud siya. Para sa akong laptop, kadaghan na gyud naguba akong laptop. Giilisan ang mao na ang screen, giilisan po na ako ang screen nga katong generic mo under siya. So di na ako kinahanglan palit og bag-o nga laptop. No? So ang pressure gyud sa kalibutan gusto niya magsikag palit na mana. Pero ang nahitabo maigsoon ni backfire, ni bumirang ang ilahang gibuhat. Nga naman, baligyaan ka ana, then gusto nilang magsikag palit, aron nga mo consume ka og content. For content consumption, not more on kanang productivity, like maybe na kay office task or na kay work, kinahanglan na nimo nga palit ka ani nga gadget para sa imong work. No. Unsa may kasagaran nga purpose nga nung mopalit ang tao og gadget, content, consumption. Sa una, ang cellphone, wala siya dagko nga screen, no? Gamay lang kaayo, nga 4 line para makabasa lang ka og text. Karon gibutangan nila TV. So ang tao ni palit na karon og cellphone dili para tawag og text, para naa siya gamay nga TV. Correct? Yes or no? Ako yung cellphone diha nga keypad. Even though kuan kanang dili siya, wala siya dako nga screen ana, pero reliable nga naman. Isa lang ka charge, usa ka semana na nako siyang gamit. For just one charge. Good for 1 week na siya. Di ko ganahan magsig-charge. Okay? Karon ka man nga namalit og cellphone, do you think namalit sila cellphone para sa text og tawag? No. They're using it for online consumption, entertainment, games, chatting. Okay na po ang chatting, no? But then, ang chatting manggod, nahimo na siyang unnecessary ba nga. Mag-istorya lang ta, og nata hisgutan. Then, after ta mag-istorya, hulong na, dili kay ma-chat na po ka diri. Chat, nahulot imuhang oras og chinat lang. Wala kay nahimo orong adlaw, nagsigira ka og chat. Di ba? Og sabi ni siya pa, nagtabi ra mo, but then virtually nga nagtabi mo. Wala kay na-accomplish. Whereas kanang cellphone, og cellphone lang, kapoy ba tuslok pa ka na nga. Mayroon ba ang C, katuluhon ni mo tuslok para mo C siya.
Oh, so karon madisiplina ka nga di ka magpataka og text. Mag-text lang ka og kinahanglan. Kapoy bayang si 1 2 3 kapilahon ni magtuslok kaya pa mo si. Ang kato anay kanang gamay nga keyboard. Oh, dali ra kayo. So ano madisiplin ka karon inig kasagaran bisag ka ng mga bata bitaw moagi ka cellphone anak pa gusto ko ani anak. Pero dili ang telephone, dili ang katong purpose nawala na ang essence nganong gitawag siya cellphone. Nganong gitawag siya cellphone? Communication for text, for call or video call kana. Mao gyud na ang essence sa cellphone. Pero sa nahitabo, dili na siya cellphone nga naay TV. TV siya nga gamay nga naay cellphone. Mao ni nahitabo karon. So, papalit yung bata, dili to tungod sa communication. Magpapalit siya, dili cellphone inyong gipalit sa iyaha. Gamay nga TV, nga naipakapin nga cellphone. Kita ninyo? Muna akong cellphone, di akipad, gina siya. Kaya di ko gusto nga kanang daghang, mabombarded ko daghang kay mga chat na po, to na po yung notification, to na po. Mag-chat ra ko og online ko. Og dili ko online, di ko mo chat nimo. Tawagi ko or text ko kana. You see? We have to be disciplined with our time. Okay, magsige ra kag chat, mahurot ang time. Social pressure, no? Muna yung social pressure being with that or getting on with the times manggo ng tawag ana, no? So we should be a wise user of our time. How do you use your time? Try to audit yourself for one day. Pila man ka oras ko nag-chat, pila ko nag-oras nag-YouTube, pila ka oras ko nag-Facebook, pila ka oras ko nag-ML, pila ka oras. Try to make an audit just one day. And then you will be shocked. Lah, 1 hour man di akong work, 2 hours man di ay nahurot sa social media. You see? So there's the social pressure, no? 2 Timothy chapter 3 verse 12. Let me see here. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Sa pagkatinuod, pagalutuson gayod hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. So dili ta matingala maigsoon ngano man nga nahimo kong Church of Christ, naglisod na noon ko or nawad-an kog mga amigo or higala or bugal-bugala na noon ko, yaga-yagaan ko kay magsikog-hisgot og Pangginoo. Kay naa naman na sa Biblia, it's already in the Bible, no? In 2 Timothy chapter 3 verse 12, pagalutuson ang tanan na, no exception, pagalutuson ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi. Pagalutuson ang tanan nga nagatinguha sa Dios nun nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. And all who deserve or all who aspire, no, to live righteously or godly in Christ Jesus will be persecuted. No exception. So before siguro ta mo baptize, no, o kana bitawng new kanang member, ato sang pabasahon sa mga verse pareha ani, no? Mahimo kang Christian, you have to disengage from your old life. Dapat mo imo nang i-embrace ang new life when you become a Christian. Wala na tong sa una nga worldly or materialistic or carnal ang kinabuhi. You have to embrace a new life. Okay? And in so doing, friends will leave you. Friends will make fun of you, will mock you. Okay? It's a reality. Okay? Na mga sa una nga siguro malingaw kay kasauna kay na kay nightlife, na kay mga partying na bitaw. But when you become a Christian, you have to minimize or even kanang stop from it. Okay? So, it's a fact that when you want to live godly in Jesus' name, you will be persecuted. Okay? Next. It's already 11:05. Let's wrap up now. We must resist the temptation to compromise at all.
Okay, in Luke chapter 16, verse 10, let us read. Luke chapter 16, verse 10. Luke 16:10 says here, siya nga kasaligan sa gagmay kayong butang kasaligan usab sa mga dagko. Og siya nga malimbungon sa gagmay kayong butang malimbungon usab sa dagko. Unsay pasabot ani maigsoon? O kasaligan daw ka sa gagmayng butang, kasaligan pug ka sa dagko. Di ka kasaligan sa gagmay, di pug ka masaligan sa dagko. Sa ato pa din maigsoon, it's all about attitude, no? It's all about attitude. Dili magmatter unsay naa ka karon. Like ako, siguro no, ginaani ko mag-alagad ko sa Ginoo. Siguro no, ginaani ko manggihatagon gyud ko. Ang gingon sa Biblia, kasaligan sa gagmay, kasaligan po na sa dagko. So dili magmatter unsay naa nimo karon. No? Whatever small or whatever or how big it is, it's all about attitude. Attitude. Money doesn't change anything. It only amplifies who you are now. No? Money does not change anything. It only amplifies who you are. No? It makes you a bigger, let's say, no? Dili ka kabalo mo manage og kwarta. No? Og tagaan kag kwarta, mas dako imong madamage nga kwarta. Mana siya, no? That's the truth. It doesn't change anything. It only makes a bigger version of you. Nga og unsay naa nimo nga gagmay dayon mo share pa ka og tagaan kag sa Ginoo og daghan, mas daghan po nimong i-share. Dili gyud ka madato. Kaayo kay manggihatagon man ka. So manggihatagon ka nga gisaligan ka sa Ginoo og gagmay, tagaan ka niya daghan, manggihatagon gyapon ka, no? It only makes a bigger version of you. Amo na siya maigsoon. So, mo na atong leksyon karon maigsoon no, about sa pahimangno sa atong Dios aron dili ta mapadpad sa mga balod sa kalibutan or sa maanod ka sa agos sa kalibutan. Kinahanglan nga ma-remind yun ta pirmi no. Kaning social pressure aron nga dili ta ma-pressure, minimize our time with social media. Okay? What else? Focus on your work, focus on doing good, focus on serving the church instead of consuming the social media content, entertainment, and so on. Okay, so with that, I'll leave you our lesson for this morning. I hope that this is very worthwhile for each and every one. And we will continue with our worship service with a message. Okay, thank you so much and good morning.